Kasi 4 times lap winner ako ng South last 2022. Pero magkaibang ibon yun. Magkaibang Bali, ibon. dalawang ibon siya. San Andres, San Pascual, lap winner ako, isang ibon. Tapos Claveria, Sorsogon ako. First South ko, nanalo na kagad ako. 6 overall ako nun. Dapat nga, first overall pa ako nun, sa 1-2-3 ako nun. Hindi ko alam na ganun pala yung kalakaran sa point system. Pinatambay ko pa, ilang minuto pa sa rooftop. Sobrang saya. Dito ako nakakahanap ng ikalawang pamilya. Halos kami, pag kami nagkakasama-sama, masaya. May kuya ka na, may tatay ka pa minsan. Yan, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang One Arturo Vlogs. And for today's video, nandito naman tayo ngayon sa Lucena City at may nambisita ulit tayong magaling na pigeon fancier. Kung gusto nyo siyang makilala at makita, tara samahan nyo ako. Let's go. Hello, good morning. My name is Ars Aranya Doron. Lady fancier dito sa Lucena City. Yo. Yun, tara, let's go. Bali, ito yung flyer ko. Ito, katasan ko ng mga side bet ko noon. Ball. Oo, nung binili ko to. Wala, lumalaban din pala ng side bet to si... Wala, hindi naman ako nalaban. Kinukulit lang nila ako. Ito yung loop nyo. Itong loop mo, sariling design mo na? Hindi, binili ko na to. Buo na to nung binili ko. Okay. So, nahirapan lang silang ipasok kasi nung pasok ko, malaki kasi siya. Alin dito yung pinakauna mong loop? Kasi marami kang loop meron pa dito yung una kong loop, ito. Ito pinakauna mong loop. Itong una kong loop, tsaka ito. Tsaka ito. Sa aso pa to. Ayan, sa aso. Oo. Ginawa na niyang kulungan ng kalapati. Ito ang una kong loft noon. Buti hindi mo pa ginigiba, ano? Oo, ito, dito ako dati na nanalo. Boys, oh. Oo, ito kauna-unang akong loft, binili ko lang din. Tapos ayun, ito ang mga breeder ko. Ito mga breeder niya, mga kaibon. Medyo madami kang ibon, ano? May ilan lahat-lahat yan? Nasa 80 ata. Dami. So, ang isang sakong tupa to kasi siguro 1 week lang. So, hindi mahilig sa ibon to si Madam. Marami din kasi nagbibigay. Tulad lang ito. Bigay ito ni Sir Manny sa Mora. Imbrek. Imbrek daw. Oo, yan. Nasubukan mo na? Hindi pa. Kasi bata pa to eh. Wala pa yung isang taon. Next year ko pa magagamit. Okay. Tapos ayan, ito si Tatang. Ito mga kaibon, may papakita si Madam na kanyang kalapati. Ito yung tinatawag ng si Tatang. Ba't Tatang? Siya yung pinakamatanda that time. Okay. Oo, siya yung pinakamatanda that time. Ito ay nilaro ko ng South. Napapinish ko siya ng derby. Dalawa silang kinarga ko ng Katbalogan, parehas din silang umuwi. Boys, oh. Oo, kaso cut-off sila parehas. Actually, ito umuwi ito, hindi na ito makalipad nung nandito nung makita ko. Sa sobrang pagod? Oo, sobrang pagod niya, makauwi lang. Tapos, meron pa ako dito isa. 3 beses ko na ito nilaro ng South. Tatlong beses ko na itong nilaro ng South. Pero hanggang sa Sorsogon lang siya, hindi siya, ayaw niyang umano ng lumipad sa Samar. Ayaw niya magpakarya dun. Nawawala na siya ng Sorsogon. 3 beses ko ito nilaro, hanggang sa Sorsogon lang talaga siya. Ito yung mga kaibon, 3 times Sorsogon. Ano ang bloodline nito? Wala, hindi ko alam ang bloodline nito. Tsaka hindi ako mahilig sa bloodline. Bakit? Para sa akin, yung performance pa rin talaga nakita. Doon ka bumabase? Oo, doon ako bumabase. Actually, may mga bloodline naman itong mga to. Hindi ko lang talaga inaalam. Siguro kung aalamin ko, may pumalo na. Tsaka ako natatanong doon sa hiningian ko. Tapos meron din ako ditong ibon yung na-vlog mo nung nakaraan. Rapinan. Kasi yung naging anak naman nito, tsaka si Kuya Jerome. Meron din? Oo, meron din ako ibon. Ito. Nandito pala mga ibon ng mga batigad na fancier dito. Ito, nakapag-produce na to ng 10 overall sa SLF. Kaso, hindi ako naglaro. Hindi pa sa'yo pinalad? Oo, hindi. Pinalaro ko siya sa tropa. Hindi lang siya nakauwi ng Palulete. Pero nakarga niya ng Palulete. Hindi lang na 10 overall. May speed din yung mga anak niya eh. Nananalo din sa pooling.
Side bet, hindi ko awan ko kung nilalaban niya ng side bet. Ako kasi pag ibinigay ko ng ibon, hindi ko na pinakikilaman. Sa kanila na yun. Oo, sila na ang bahala doon. Basta ibinigay ko sa kanila yung anak. Ito galing to kay Kuya Boy D, Rapinan. Hanggang ngayon, ginagamit mong breeder yan. Oo. Ako naman susubok ng anak kasi yung mga anak nga pinamigay ko. Yeah. Abangan natin yung mga magiging anak pa nito. Siya naman ang maglalaro. Kay Jerome Doyola. Ito, isa pang ibon na galing sa isang magaling na panser. Oh. Itong parehas na itong mag-asawa na to gift bird sa akin to parehas. Kaya silang dalawa pinagpares mo. Oo. Ang dami ko dito bigay sa akin eh. Yung sabi ko sa'yo kanina na nanalo ko ng side bet. Kasi 4 times lap winner ako ng South last 2022. Sa isang season yun, yung sunod-sunod na lap winner ka? Oo. Pero magkaibang ibon yun. Magkaibang Bali ibon. dalawang ibon siya. San Andres, San Pascual, lap winner ako isang ibon. Tapos Claveria, Sorsogon ako. Tignan nyo mga kaibon, 4 times lap winner. Oh. Ano mga bloodline nun, yung gamit mong yun, naglalap winner sa'yo? Ano siya eh, MacArthur line siya ni Inay Kaloy. Ito nga. Ang sabi siya sa akin is Tichel Bao. Okay. Tapos meron ako ditong mga nakapag-clock ng MacArthur ang anak, pero hindi sa akin. Kumbaga, yung mga anak sa Manila, binabalita lang sa akin na nag-clock daw yung anak nito. Hindi yun ang pinag-prepare ko. Kung anong sabihin sa akin ni Nay Kaloy, hindi yun ang pinag-prepare ko at gagamitin ko naman next year. Pero ikaw po pala, at paano nahilig sa pagkakalapati, madam? Actually, bata pa ako eh. Elementary pa ako, nag-iibon na ako. Then, napasok ako sa pigeon industry or sa racing pigeon. Nakita ko lang yung ID ng barkada ko. Then, kita ko, sabi ko, nag-iibon sila. Tapos, ang plano ko that time, dapat mag-aalaga lang. So, siya, kumakarera siya, nainggit ako. Kumarera din ako. Yun na, dun na nag-start. Bali, anong taon ka nag-start? 2022. Oh, nito lang pala ano. Kamusta naman yung unang sabak mo sa karera? Una kong sabak, bulong ako yung norte. O kasi hindi ko pa breed yun. May naging mentor ka ba, ano, madam? Oo, si Inay Kaloy. Pinakilala siya sa akin ni Kuya Berton. Gay pansir din siya dito sa Laguna. Ngayon babalik siya. Bibisita mo din yun soon. Yun. Gagawa pa ulit siya ng pangalan sa pigeon industry. Pero ikaw po, madam, anong taon na nakatikim ng panalo? Hindi, first South ko, nanalo na kagad ako. Okay, so nanalo ka kagad. Appliances showcase yun sa SLF. 6 overall ako nun. Dapat nga, first overall pa ako nun, sa 1, 2, 3 ako nun. Hindi ko alam na ganun pala yung kalakaran sa point system. Bakit? Anong nangyari? Yung pinatambay ko pa, ilang minuto pa sa rooftop. Tapos, yun nga, hindi nakauwi yung mga contender, hindi nakauwi ang ibon nila ng Durias Island. Sa'yo nag-umuwi? Oo, nakauwi ang ibon ko. Overall sana ako kung napababa ko kagad. Hindi, konti lang ang lamang sa'yo. Oo, kunti. Halos magkakadikit kami nun. So, yung ano? Sa ranking. Pero gaano ka kasaya nung dumating ibon mo, yung galing Masaya. Durias Island? Oo, masaya. Lalo na nung, kasi 2 years consecutive ako na nanalo nun eh. Nanalo ako dito sa, ikalawang taon ko naman. More on ako lap winner. 4 times lap winner ako, nanalo sa side bet. Kaya yung binili ko sa loob. O siguro, sa panalunan ko nun, nasa 50,000. Ang laki, no? Oo, sa side bet, tsaka sa mga lap winners. Matutulin pala ang ibon dito ni madam. Anong mga bloodline na madalas manalo sa'yo? Sa akin ito is yung Stitch Bout ko eh. Mga Stitch, talaga mabibilis sila. Yung Vandenbroek naman, yung paborito ko live, BDB talaga. Kasi sa mga naririnig ko, tsaka yung mga nakikita ko ng mga nanalo, puro may pasok talaga Vandenbroek. Kaya ganun yung ginawa mo. So, Stitch, Vandenbroek. Nung simula nung nanalo ka, meron ka ng mentor nun? Oo. May mentor kagad ako nun. Yun siguro ma-advise ko sa kanila. Dapat meron kang mentor, meron kang susundan, meron kang ibon niya na alam niyang kikilos pag ginawa mo yung ganong system. Yun. Yan, congrats kay Madam RC. Yan, ipapasyal naman tayo niya sa kanyang mga achievements sa pagkakalapati. Tara, samahan nyo kami. Let's go. So mga kaibon, ito yung mga achievements niya sa kanyang pagkakalapati. Alin dyan pinakauna mong trophy? Ayan o. San Andres first place ng Labuina. Yun yung mga kaibon, oh.
Ano karamihan yung mga trophy mo? Puro La Queen ako. Nag-8 overall naman ako ng summer. Hindi ko pa nakukuha isang 50 sa PPH. Nabangan pa natin sa mga susunod na karera si Madam Marcy. Tingin mo, Madam Marcy, para sa'yo, anong pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Sa akin, una, kailangan mo sa pag-ibig, pera. Mahirap pag wala kang pera. Hindi mo masusuportahan yung needs ng mga alaga. Una, ang patoka. Grabe, lalo na pag breeding season ka. Sa akin, ang isang sako, 1 linggo ng sako. Pera, bloodline, dapat meron ka niyan. Bloodline, makuha mo din yung sistema nung kinuhaan mo. Hindi kasi pwedeng kumuha ka lang sa kanya, hindi porket meron ka nun, mananalo ka na. Walang ganun. Ang kailangan mo talaga, pag kumuha ka sa kanila, total, andun ka na rin naman, kunin mo na yung condition mo, kung ano yung ginagawa nila para mag-champion din. Yun, maraming salamat po, Madam Marcy. Pero ikaw, kapag derby na, ano yung mga hindi nawawala sa'yo na ginagamit mo? Tsaka mga ginagawa mo dito sa loob mo? Basic eh. Mga basic lang. Ako kasi more on din ako sa organic pag-flashing. Oregano, serpentina, pocomero, luya, pine-blender ko siya. Electrolytes, Victory product. Gumagamit din ako ng Victory. Pero kung mayaman-yaman ka naman, mag-ideal pills ka na. Diba? Kaso mahal, nasa 4,000 ata ang ngayon ng isang canister. Hindi ka mahilig mag-meat toss? Mas bugbog ako sa mid-toss. Pag nag-aano ako, lagi ako umisan. Lagi ako 50 kilometers pag nag-mid-toss. Bali yun ang sikreto mo dito sa loob mo? Oo. Nung nananalo din ako that time, nung 4 times na winner ako, halos araw-araw ako nasa umisan. Mid-toss kami lang ng mid-toss. Pero pag mga 4th lap na, kailangan na ng pahinga na ibon. Kailangan mo na silang ipahinga. Kasi malayo-layo na yun eh. Kumbaga, kaya ka lang din naman nagmimitos para lang marking nila. Yun, maraming salamat, Madam Marcy. Ikaw, ano naman bibigay mong payo sa mga viewers natin yan na hindi pa nakakatikim ng panalo? Oo, makakamit nyo din yan. Tuloy lang. Ang ma-advise ko naman sa inyo, i-enjoy nyo lang yung pag-iibon. Huwag niyong tingnan yung pigeon industry na sugal. Kasi pag ano mo na yan eh, pag sugal na ang nasa isip mo, pag natalo ka, galit ka. Yun ang iwasan niyo, yung magkagalit kayo ng makopansin. Mahirap yun. Dapat happy-happy lang. Yun, maraming salamat, Madam Marcy. Yan. Tingin mo, Madam Marcy, gaano kasaya po ba sa pag-iibon? Sobrang saya. Dito ako nakakahanap ng ikalawang pamilya. Kasi usually ang mga nagpampansin, puro matatanda eh. Halos kami pag kami nagkakasama-sama, masaya. May kuya ka na, may tatay ka pa minsan. Diba? Kung pag ako napunta sa kanila, inaasikaso nila ako. Kumbaga parang ang sarap sa pagkaramdam na meron kang ganung mga kuya, welcome ka sa kanila. Yun ang saya. I-enjoy nyo lang yung pag-iibon. Yung masyadong personally. Oo nga naman. At balita ko, Madam Marcy, nagpapalaro ka pala dito sa lugar nyo. Oo, sa SLFU. Yan, ini-invite ko po pala kayo na sumali at makiisa sa aming pakarera. Ayan, shoutout sa presidente ng SLFU, kay Sir Berlin Enriquez. Siya yung presidente. Ako yung vice chairman niya, nagpapakarera sa SLFU. Muli, ako po si RC Aranya-Doron, Bay Fancier ng Lucena City. I love this day. Yon, maraming salamat sa patuloy niyong suporta mga kaibon. At siyempre, maraming salamat din kay Madam Marcy sa pag-unlock na makapag-lock visit sa kanya. Ayan, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout kay Sir Berlon Enriquez na president ng SLFU. Yung Alakdan, sino kay June, sino kay Ramil, kay Eldred. Tsaka shoutout kay Gino Alparo. Hindi natin napupuntahan yung dapat napupuntahan natin Okay, ngayon. sayang. Yun lang, yung Alakdan. Yon, shoutout sa inyo lahat at syempre shoutout sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow visit sa iyo na keep watching and God bless you all. Thank you.